at clearing operation sa Gumuhong Gusali sa Angeles City sisimulan na ngayong araw. Department of Justice makikipag-usap sa Philippine National Police para sa revocation ng mga baril na pagmamay-ari ni Senator Ronald De La Rosa. Presentation ni Senator Amy Marcos, tinawag ng isang mambabatas na kahihiyan sa Senado. PNP tiniyak ang kapayapaan at kaayusan sa mga evacuation sites sa Parola Compound matapos ang malaking sunog. Sa resolusyon ng Supreme Court and Bank na isinapubliko kahapon, ipinaliwanag ng hukuman ang dahilan ng pag-dismiss sa aplikasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa isang Temporary Restraining Order o TRO. Layon sana ng nasabing petisyon na pigilan ang mga opisyal ng gobyerno sa pag-aresto o pagdetine sa senador base sa warrant mula sa International Criminal Court o ICC na walang kaukulang arrest warrant mula sa korte sa Pilipinas. Ayon sa Supreme Court, bigo ang mambabatas na ipakita ang lahat ng kinakailangan para mabigyan siya ng TRO. Ayon sa korte, hindi nito napatunayan na mayroon siyang malinaw na karapatan na dapat protektahan ng batas sa kasalukuyan. Ang mga karapatang iginigiit niya ay itinuturing na contingent o nakadepende pa sa magiging desisyon ng korte sa mga mas malalim na isyu, tulad ng bisa ng ICC warrant matapos ang pagtiwalag ng Pilipinas sa Rome Statute. Patuloy ang ginagawang paghahanap ng mga otoridad sa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa at dahil itinuring na ng National Bureau of Investigation na armed and dangerous ang senador, planong makipag-usap ni Justice Secretary Frederick Bida kay Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. para sa revocation ng lisensya ng mga baril na pagmamay-ari ng senador. I expect that the PNP should have done that yesterday, and I give a call to the PNP. Basically, there's an arrest warrant, and the PNP, gun ownership and having a license to gun ownership is not a right but a privilege. At any time, the state, the republic, should not be have its tools and its mechanisms limited. I'll talk to General Nartates about that, and I expect that it should be revoked as soon as possible. Walang naganap na pagpapalit ng liderato sa Senado kahapon May 25. Sa kabila ito ng pagnanais ng minorya na gawing Senate President si Senator Sherwin Gatchalian, ayon kay Senator Juan Miguel Mig Zubiri na miyembro ng Senate Minority. Bagamat bigo pa rin silang makabuo ng kinakailangang bilang para mapalitan ang Senate leadership, hindi natitigil ang pakikipag-usap nila sa iba nilang kasamahan na nasa mayorya. Sige, doon tanungin kung may numero. Wala pa. Of course, alam mo, medyo mainit pang ulo ng mga senador sa pangyayaring last week. Medyo kailangan po natin kalmahan ng mga emotions nila. Tapos mag-uusap-usap po kami. Pero so far, we're still talking to several individuals, and hopefully magkakaroon kami ng coalition. So we'll see. Tunay na nakaka-offend ng mga sentimiento na nagkalat sa SOCMED na siyang nilaman ng videong ipinakita. Subalit nakaka-offend din kasi yung mga sinasabi ng ilang senador tungkol sa akin na sadyang sinungaling, na lahat daw na lumalabas sa bibig ko ay lahat all BS, outright lies, at yung iba pa may pahaging na kinakailangan daw ako ipasok sa mental institution. Pero isang tabi na natin yan. Susumiti ako sa hiling ng ating SP Alan na i-withdraw ang video kung yan ang gusto. Sana kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari. Inihayag ni Attorney Jimmy Bondoc, isa sa mga abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa, na wala silang anumang impormasyon tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan o kalagayan ng mambabatas. Ayon sa legal team ni de la Rosa, bagamat nakahanda silang magsumite ng formal na tugon o answer sa mga hiling ng gobyerno, hindi nila alam kung nasaan ang kanilang kliyente sa kasalukuyan. Tiniyak din ni Attorney Bondoc sa publiko
at sa mga ahensya ng pamahalaan na walang basihan. Ang mga hinalang ang senador ay armed and dangerous. Binigyang diin niya na batay sa kanyang personal na kaalaman, ang senador ay nananatiling isang officer and a gentleman anuman ang lumalabas sa media. Nakatakdang ipresenta ng House Prosecution Team sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte ang mga opisyal mula sa Office of the Ombudsman, Anti-Money Laundering Council at Securities and Exchange Commission. Ito ang kinumpirma ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ang kongresista ang lead prosecutor para sa Article of Impeachment na hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Ang mga nasabing opisyal ay humarap sa House Justice Committee ng dinggin ng panel ang 2 impeachment complaints laban kay VP Duterte. Bukod sa 3 ahensya, pinag-aaralan pa kung kabilang sa ihaharap ng prosekusyon ang Bureau of Internal Revenue kaugnay ng tax records ng pangalawang Pangulo. Nagsumite ng waiver ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa hindi nito personal na pagdalo sa unang status conference na itinakda ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 sa May 27. Kalakip ng naturang waiver ay ang pirma ng dating Pangulo alinsunod sa kautusan ng hukuman. Ayon sa dokumentong inihain ng lead counsel na si Peter Haynes, ipinagkatiwala ni FPRRD sa kanyang mga abogado ang pagharap sa lahat ng procedural matters ng hearing. Inaasahan tatalakayin sa naturang conference ang petsa ng pagsimula ng paglilitis, listahan ng mga testigo at lengguwahe na gagamitin sa paglilitis at iba pa. Pangungunahan ni na Judge Joanna Kerner, Juris Kibong Paik at Nicolas Gilu ang status conference kaugnay ng kasong crime against humanity ng dating Pangulo. Formal nang sinampahan ng plunder at technical malversation charges sa Office of the Ombudsman si Executive Secretary Ralph Recto. Kaugnay ito ng paglipat sa National Treasury ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth at 107 billion pesos na reserve fund ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Ayon sa complainant at public health advocate na si Dr. Tony Liachon, nangyari ang ginawang diversions ng pondo noong 2025 noong Finance Secretary pa si Secretary Recto. Ayon pa kay Dr. Liachon, hindi lamang ito isyung legal, kundi issue din ng moralidad dahil ang 60 billion pesos na pondong inalis sa PhilHealth ay maaari sanang makasagip ng buhay, makatulong sa mga ospital at makapagbalik ng dignidad sa mahihirap na pamilya. Wala ibig sabihin gagamitan na ng heavy equipment upang makita yung mga individual na hinahanap dito sa loob ng gumuhong gusali. Paliwanag ng Bureau of Fire Protection, maingat na inassess ng Unified Command System ang sitwasyon at nagsagawa muna ng konsultasyon sa mga eksperto bago sila magdesisyon na i-terminate ang search and rescue operation at mag-shift sa retrieval operation. Ayon pa sa Bureau of Fire Protection, hanggat maaari ay nais nilang makapaglabas o makapagsalba ng buhay ng mga nawawala. Ginawa nila ang lahat ng posibleng paraan. Ngunit matapos gamitin ang iba't ibang pamamaraan upang matukoy kung may buhay pa sa loob ng gumuhong gusali tulad ng life locator at canine dogs, napagdesisyonan ng itigil na ang rescue operation. Ngayong umaga, nagsasagawa na ng clearing dito sa paligid ng gumuhong gusali para makapasok yung mga heavy equipment. Ayon kay Attorney Levy Baligon, nasa 4 na individual ang nakahandang magbigay ng kanilang mga salaysay hinggil sa kanilang nalalaman at naging partisipasyon sa naturang operasyon. Bago ito, kasamahan din nila, dating mga empleyado ni Saldico, dating sundalo din, pero dahil humingi ng palugit ang mga complainant na magsasubmit daw sila ng reply affidavit sa June 8, ay hindi sinabi ko sa aming mga abogado na huwag niyo munang isama yung mga affidavit ng additional witnesses. At the very least, 4. Samantala, nagbigay naman ng hamon si dating Congressman Mike Defensor sa mga mambabatas hinggil sa pag-iimbestiga sa isinawalat na 18 ex-military. At hinahamon ko pa rin nga hanggang ngayon ang Kongreso at ang Senado
patawag nila yung 18 Marines. Kung tingin nila nagsisinungaling at walang katotohanan yung mga sinasabi, edi tingnan nila at akihin nila.